Ang banal na araw-araw na paglilibang ni Sri Krishna sa Vrindavan. Sa Nectar of Devotion, Chapter 26, dito malinaw na ipinapaliwanag ang tatlong yugto ng mga edad ni Krishna. Sa buod ni Rupa Goswami, ang kaumara o purong kagandahan ng pagiging sanggol. Ang pauganda, lumalawak na kagandahan at tapang ng kabataan. Ang kaisora, ganap, walang kapantay at pinakamataas na kagandahan. Tinatalakay ang kaisora, adolescence ni Krishna bilang pinakakaakit-akit, maraming napakatamis na paglilibang sa lahat ng kanyang edad. Itinakda itong panahon mula sa 10 taon hanggang 15 taong gulang, at ito ang yugto kung saan kumpleto at pinakalubos na naipapakita ang kanyang kagandahan ni Krishna, ang kanyang pagiging matamis at romantikong mga paglilibang lalo na sa Vrindavan. Napakapalad ni Nanda Maharaj at Mother Yasoda dahil natupad ang kanilang pinakamimithi ang maging mga anak nila, sina Balaram at Krishna. Walang kasing tamis at walang kasing akit ang mga paglilibang ni Krishna, lalo na noong kanyang kabataan sa Vrindavan. Ang mga paglilibang na ito, pastimes, dito ay katulad ng mga nagaganap sa Krishna Loka. Narito ang oras-oras na kaganapan sa isang araw ni Sri Krishna. Sa ika-6 ng umaga hanggang ika-8:30 ang paggising at umagang paglilibang. Gigisingin na si Krishna ni Mother Yasoda. Babatiin niya ang mga kaibigan niyang naghihintay sa pintuan ng bahay. Sama-sama silang pupunta sa mga baka upang gatasan ang mga ito. Pagkatapos ay magbibiroan na agad si Krishna at ang kanyang mga kaibigan. Maliligo si Krishna at bibihisan ni Mother Yasoda. Kakain sila ng almusal kasama sina Madhu Mangala, Subala, Sridama at Balaram. Pinsan ay tinutulungan ni Madhu Mangala si Krishna na isuot ang kanyang ankle bracelets at binibiro pa siya ni Krishna sa pagtuktok ng plauta sa ulo na ito. Pinagsasabihan naman siya ni Mother Yasoda, huwag mo siyang ganyanin. 8:30 hanggang 10:30 ng umaga, dadalhin na ni Krishna at ang kanyang mga kaibigan ang mga baka sa paanan ng Govardhan Hill upang makakain ang mga ito ng masarap at malalambot na damo. Ang mga kaibigang Gopa ay maglalaro sa kagubatan. Minsan ay maliligo sila at magtatampisaw sa ilog. Kakain sila ng prutas at matatamis na baon mula sa kanilang mga magulang. 10:30 ng umaga hanggang 1:30 ng hapon, magsisimulang maalala ni Krishna si Srimati Radharani. Palihim siyang aalis mula sa grupo kasama lamang sina Sarasvara, Subala at Madhu Mangala. Magkikita sila ni Radha sa Radha Kunda. Doon sila ay mamimitas ng mga bulaklak, sasakay sa swing, maglalakad sa kagubatan at paminsan-minsan ay naliligo at nagsasabuyan ng tubig. Kumakain din sila ng mga prutas habang pinakikinggan ang awit ng mga ibon. 1:30 hanggang 6:00 ng hapon, maglalaro at tumutugtog si Krishna ng kanyang plauta. Kapag narinig siya ng mga baka, tinatawag niya ang mga ito sa kanilang pangalan. Unti-unting umuuwi ang buong kawan sa kanilang tahanan.
Sina Mother Yasoda at Rohini ay abalang-abala sa pagluluto ng masasarap na pagkain para kay Krishna. Alas 6 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, makapagpapalit na ng damit sina Krishna at Balaram. Nagmemeryenda sila ng pagkaing inihanda ni Srimati Radharani. Iinom si Krishna ng sariwang gatas ng kalabaw. Sama-sama silang kakain ng hapunan, kasama ang lahat ng kaibigan. Madalas silang nagbibiruan at nagkakasiyahan. Ibinibigay ni Mother Yasoda ang natirang pagkain ni Krishna para kay Radha. Alas 8:30 ng gabi hanggang alas 10:30 ng gabi sa auditorium ni Nanda Maharaj, pinaglilibang si Krishna ng mga dramatikong artista. May mga sayawan, drama at mahikang palabas. Pagkatapos ng pagtatanghal, nagbibigay si Nanda Maharaj ng mga regalo sa mga aktor. Binibigyan naman ni Mother Yasoda si Krishna ng mainit-init na gatas. Bago matulog, patutulugin na siya sa kanyang silid. Ito ang araw-araw na banal na paglilibang ni Sri Krishna sa Vrindavan, puno ng pag-ibig, kagandahan, kagalakan, at walang hanggang pag-aaliw. Haribol.